Yo! What's up mga ka-Queen and welcome back to my YouTube channel at sa aking Facebook page. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa Commission on Audit o COA, Sinita Livelihood Program ng OBP or Office of the Vice President. Pero bago ang lahat, sa mga bagong pasok pa lang sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page, ay huwag niyo po sanang kalimutan na i-like, share, subscribe, and click niyo na rin po yung notification bell para lagi po kayo updated sa aking masusunod na video. Ayon sa balita, basahin po natin ang source natin galing sa TNT Abante. Ayan. Sabi dito, pinuna ng Commission on Audit o COA ang livelihood program ng Office of the Vice President o OBP na magnegosyo taday. Ito ay dahil umano sa problemang nakapaloob sa pagpili ng benepisaryo, kakulangan sa pagsusuri ng mga business proposal, at pagkaantala sa liquidation ng ibinigay na pondo. So, ayun na nga, pinuna na nga o kaya sinita ng COA o Commission on Audit ang programa ng livelihood program ng Office of the Vice President. Kita mo? Doon pa lang, sablay na kayo, di ba? Pagpatuloy pa natin. Ayon sa 2024 Annual Audit Report, umabot sa 3.42 milyon ang cash aid na naipamahagi sa 138 benepisyaryo mula Enero 1 hanggang Setyembre 30, 2024. Yan. Tandaan nyo mga Queen ha. Kabilang ang 1.92 million sa 128 individual at 1.5 million sa 10 non-government organization at civil society group. O, kita nyo mga Queen, dyan pa lang magtataka na kayo, di ba? Ipagpatuloy pa natin. Tinukoy ng COA na walang business proposal ng mga benepisaryo ang na-review ng Department of Trade and Industry o DTI o Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Wala rin umanong written agreement ang OBP sa dalawang ahensya kaugnay ng kanilang dapat na tungkulin sa pag-evaluate at pag-endorso ng mga proposal. So, yun na nga mga Queen, narinig nyo naman, wala daw agreement na nangyayari dito. Wala silang katunayan o business proposal na pinapakita dito. So, tuloy pa natin mga Queen. Nadiskubre rin ng COA na 8 sa 128 individual ay walang barangay certification na nagpapatunay na wala silang derogatory record, habang sa 83 sample beneficiaries na sinuri, 11 lamang ang na-monitor sa tamang oras, habang 14 ang hindi nabisita ng OBP. Grabe mga ka-Queen. Kita nyo naman. Oh, narinig nyo. Yan ha. Itong ating source, binabasa ko lamang po ito. Magbibigay lang tayo ng kaunting reaction dito. Grabe. Hindi na kayo talaga nahiya. Biruin mo, walang agreement at wala din certification na pinapakita dito. Na, kumbaga, ebidensya ba? Kung tawagin, di ba mga Queen? So, pagpatuloy pa natin. Giit ng COA, kailangan ng regular monitoring para matiyak na nagagamit sa pag-unlad ng kabuhayan ang seed capital. At kung may kakulangan dito, ang OBP
posibleng hindi matukoy kung nagkaroon ng sustainableng pinagkakakitaan o umangat ang socio-economic status ng benepisyaryo. O kita nyo mga queen, pinagkakakitaan pa nila. Diyan kayo magtataka, di ba? So pagpatuloy pa natin. Bukod pa rito ay naitala rin umano ng ahensya ang delay liquidation ng 465,000 para sa 31 individual at 1.65 million para sa 11 na grupo na naantala naman ng hanggang 154 na araw. Yan ang sinasabi ko. 'Di ba? Kaya kayo mga queen, kailangan nyong unawain lahat-lahat ng mga ginagawa ng ating OBP. 'Di ba? Pagpatuloy pa natin. Samantala, inihayag naman ng OBP na kasalukuyan na nitong nire-review ang manual ng operasyon. Nagtatakda ng parusa para sa hindi pagsunod ng mga benepisyaryo at gumagawa ng project assessment tool upang masuri ang feasibility ng mga proposal. Ayan, yan ang sinasabi ko mga queen. Meron nga naman talagang parusa mga ito. Kasi ito ay tinatawag nilang illegal, di ba? Yan yung illegal na sinasabi nila. Kaya kayo mga queen, sa inyong palagay, tama bang ginagawa ng OBP? Binabalak nila? Pagkakitaan ba naman? So comment below na lamang po sa comment section kung ano po masasabi nyo sa topic natin na ito. So hanggang dito na lamang po mga queen. Muli, ako nga po pala si Queen Magnus ang nagsasabing tulong lang, one love lang, and God bless, keep safe. Ingat po, bye! Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and share, and subscribe.